Alam ko na makikipagtrabaho ka sa amin, kaya magulo talaga ang nangyari dito. Kung mapatigil man tayo, bibigyan ko pa rin kayo ng buong araw na sahod. Ganyan ako magtrabaho. Makakansilahin nila ngayon. Sabihan mo muna ako bago ako mag-setup, pare. Hindi, pakinggan mo muna. Kapag pinatigil kayo kahit nasa gitna ng trabaho, makukuha niyo pa rin ang bayad niyo. Ganito ako mantrabaho dahil inayos niyo na ang araw niyo. Ganito ang patakaran ko sa kumpanya. Kaya sinasabi ko, kung may lumapit at magsabi sa inyo, ako ang kausapin niyo. Tatawagan ko sila sandali. Kaya, ang weird talaga nito. Sa lahat ng mga eksperto sa kagamitan dyan, may mabilis na akong tanong. Mukha bang tumitimbang ito ng 80,000 pounds? Dumating ang trabahong ito bilang 2 rotator request dahil sobrang bigat nito. Pero tinitinan ko ito at ngayon nagkakaroon sila ng iniisip nilang mas mabigat pa ito sa 80,000. Tiningnan ni Alex ang mga eskematiko at sa tingin namin ay hindi. Kumbinsido ang mga tao dito sa bakuran na ito ay 80,000, pati na ang mga counterweight. Ibig ko sabihin kahit may 100 yan, iaangat pa rin natin. At ilalagay natin ang mga load cell natin, pati ng boom sensor ko, para makita natin. Ang maganda dito, marami tayong espasyo para magtrabaho sa bakurang ito. Magdadala sila ng Murray trailer. Dapat kaya kong paikutin ito dito at umatras. Alam mo pare, pag tinitingnan ko ulit, maaaring nasa 80,000 ito. Itong poste pa lang ay makapal. Kung bawat counter ay 5,000, ang bigat ng tsako, mga 30,000 pa lang ito. Pero malalaman natin kapag naitaas na natin ito sa ere. Umatras ka, ituwid mo para makalapit ka sa akin. Iwan mo na lang dyan. Pasensya lang ako, ito bitano, Shane. Bawa ka pa lang sa channel mo. Anong ginawa mo? Nag-college ka ba muna o nag-umpisa kang magto agad pagkatapos ng high school? Nag-college ako pero hindi tungkol sa tow trucking. Batas ang pinag-aralan ko. Hindi, kasi alam ko na marami sa amin ang nagtataka kapag napapakinggan ka sa channel mo at alam ko magaling ka, siguro dahil na rin sa tatay mo, pero hindi ka agad sumabak sa negosyo. Huli na akong pumasok sa trabahong ito. Oo, kaya huli na ako pumasok sa trabahong ito. Hindi ko ito dating ginagawa. May dati akong trabaho, nagcha-change ako ng langis sa Walmart Tire Loop Center at nagtrabaho sa Hollister. Hindi mo akalaing gugustuhin mo pala ang trabahong ito. Ayan ang tatay ko na mapasok ako rito. Nandito rin anak ko, nasa military. Gusto niya seryoso ako, parang astrophysics or chemical engineering. Ayoko na mapasok ang anak ko sa towing. Gusto niya mag-engineering ako at gamitin ang utak ko. Kaya pumasok ako sa larangan ng batas, nagsimulang mag-focus doon. Pero sa huli, mas gusto ko talaga ito ng 5 beses. Ang totoo, mas maganda talaga ito na 1,000 beses, pare. Ayos yan, siguro na yun ang pinakamaganda. Ewan ko kung may nagsasabi sa niyan tungkol sa channel mo. Minsan, sinasabi ng tao na madaldal ako. Hindi ko naman sa tingin. Nakikipag-usap ako kay Pero. Nakakatawa na nabanggit mo ang pag-narrate kasi yan talagang ginagawa ko. Mga 40% ng analytics ko ay mga bagong subscriber, mga bagong viewer. Palagi kong ginagawa ang trabaho ko na parang walang nanonood. Yung ibang komento, kung nakita mo, niwala nga ako sa larangang ito. Hindi ko talaga sila matiis. Maraming nagsabi, hindi ako sa larangang ito pero pinush ng YouTube at na-fascinate ako. Para sa kanila ito, alam mo, bakit ko ginagamit ang sling na ito? Bakit ako dito nakaparada? Bakit nasa 30 degrees ang boom ko imbes na rito? Kaya isinasalaysay ko ang lahat ng trabaho ko. Alam ko may magsasabi sa'yo, pero gusto ko gawin mo rin. Salamat, pare. May mga lift points ako rito, pero awkward sila.
Pwede kong gamitin ang Master Link at Platinum Sling para buhatin diretsyo mula doon. Kahit saan mo buhatin dito, siguradong angat siya. Tatapusin lang namin ang pag-aayos ng truck ko. Pagkatapos ko, dapat nandito na si Alex. Iyan ba ang trailer? Kamusta? Bago ko magsimulang mag-rigging, may mabilis lang akong tanong bro. Saan mo gustong ilagay ang mga fork nakaharap sa cab mo sa ganung direksyon? Para nakaharap ito sa tamang direksyon. Nandun sa ibaba, ang anak ko nandun sa ibaba. Tama na ba ito para sa'yo? Oo. Sige. Anong gusto mong gawin ko? Iangat natin ito. Atas ka pa pailalim dito. Ito na. Di pa natin alam hanggang di nila buhat. Sabi nila 8 ku. Yan ang malaking tanong. Iba-iba kasi sagot ng tao. May nagsasabing kaunti, may nagsasabing marami. Iba sa online, nang tingnan ng tao ko, kung tama ang bilang, 5,000 ang bigat ng bawat isa at aabot sa 30 para sa mga counterweight lang. Grabe. Pero titingnan natin kasi may sukat tayo sa mga boom natin. Kaya mo bang buhatin ito mag-isa o kailangan ng tulong ng truck? Kaya ako naman, pero sobra ito sa kapasidad ng truck ko. Paparating na rin yung isa kong tow truck, kaya ilipat na natin. Si Misa sana ang maglilipat nito. Ganyan na magtanggal ng drawboards, madali lang. Sa ganon, kapag gusto ko ibalik sila, boom! Nananatiling maayos at mahigpit ang mga kable. Kung hinahanap niyo si Alec, may inasikaso pa siyang trabahong paghila ng kotse habang papunta rito. Ano ba yung jawbongs? Mga pabigat. Para lang kunin mula sa'yo. Nakabita na ng crane? May bola sila tinatawag na overhaul balls. Kapag single line ka, kulang ang bigat kapag pinakawalan mo, grab hook at kable lang ang gamit. Kaya kapag binitiwan mo ang kable at umikot, hindi ito hahapit at pwedeng magkabuhol o magkaloko-loko. Pag binalik mo ang kable na walang tension, hindi rin ito hihigpit at hindi maayos ang ikot. Pwedeng lumaktaw ng isang layer at pumatong sa sarili. Sa susunod na pababa, lagyan ng tension kapag mabigat ang binubuhat. At ganyan kung paano nababaluktot o nasisira ng mga tao ang mga kable nila at iba pa. Oo, yung bagong truck na binili ko, ginawa talaga sila para sa mga tow truck na ganyan. Madali lang silang ikabit. Hindi ko pa sila nakita. Ikaw bang nauna? Yung kaibigan ko si Van Lingen, meron na siya noon pa. Ang Van Lingen to ay taga rito talaga. Palagi akong pumupunta sa kanila. Isa si Van Lingen sa mga malalapit kong kaibigan. Palagi ako nandun. Ayun ang OPG, dahil sa ginagawa natin. Kaya alam kong matagal na silang meron noon. May mga tao rito na meron yan, pero hindi naman marami. Pare, totoo. Pangit talaga ang towing dito sa SoCal.
Mahal ba sila? Hindi ko alam. Nagbayad ako ng mahigit 20,000 nung kinuha ko ang truck noong Disyembre. Pero kasama na lahat yon. Lahat ng rigging ko, kung ano-anong gamit, maraming gamit, kaya kasama na ito. Binili ko lang kasi pangkaraniwang truck lang naman ang ginagamit ko. Bumili ako ng 25 toneladang truck, gaya ng sinabi ni Alex sa'yo, at sira-sira na lahat ng kable, at matagal ko na rin hinahanap. Sabi ko pare, tapos sabi ng tao ko, baka dapat namin gawin yan. Gaano ka kadalas mag-winch at magbuhat? Lahat ginagawa ko. Gusto ko lang maayos ang mga kable ko para mabilis lang ang taas baba. Pare, kung may 25 toneladang truck ka, hindi kalahating pulgada yan. 3 kapat na pulgadang kable. Di ko alam yan. Oo. Ay sila pare, mga 55 pounds ang bigat nila. Narinig niya yan, Tad at Susan Bailey. Baka may bago kayong customer ng Grow Bones. Mabilis ko nagagamit ang truck kasi pareho namin ginagamit-gamit ang BTU ko. Ayos, astig. Kakakuha ko lang ito. Ako si Alex. Kakakuha ko lang ito sa Toys for Trucks. Pipinturahan ko ulit lahat. Dinuguhit ko na ngayon kasi malinis pa. Sa tingin ko, inilagay sana namin ang cordon sa likod. Umaandar naman ito. Pwede nila itong paandarin. Kung gusto mong umatras, hihilahin nila ito paabante o i-U-turn. Ayos na yon. Matagal ko na itong ginagawa. Gusto ni Homeboy umatras ngayon. Kaya kung pwede mong paandarin to, i-U-turn mo na lang. Ngayon, bigla na lang gusto nilang palabasin na ako ang makakakuha ng mabigat na parte. Parang ganon. Magdadagdag na lang ako. Hindi pa nga ako nakaupo. Oh, kita mo. Yan ang madaling solusyon. Gusto ko magmukhang astig. Gusto mo mag-astig? Sige, gawin mo lang. Hindi mo rin alam paano kung 50 ang bigat ng likod, pare. Alam mo yung kalokohan? Gusto ko hayaan ng laro na magdala. Lahat gusto malaman kung gaano kabigat to. Ngayon, curious na ako. Uy! Malapit na matapos ang pagkakabit. Sobrang pinalaki nila ang usapan tungkol sa bigat nito, pare. Ang lala. Normal lang at madali sa amin ang tawag na yan. Wala lang talaga. Pero kahit may drama at hindi pagkakatugma sa bigat, nakakatawa siya. Ngayon, gusto ko talagang malaman kung gaano kabigat ito. Oh, mabilis ang tibok ng puso ko. Nakuha mo naman yung e-lift points ni Mati. Pupunta na ako sa Foundry movie. Ayos. Mahal ko si Jane. Gaano kalayo mo gusto akong bumalik? Ayos lang yan. Gagabayan ka namin. Kita mo, astig ang mga bagay na to kasi naigagalaw sila. Para akong shackle na nilalagyan ng bigat sa tagiliran at hindi ito rated para ron. 2 beses ang galaw.
Ayos, tapos na ang pag-grade. Anda na para iangat. Nag-adjust ako ng kaunti at nilagay ko dito ang Bailey's cut-up sleeve ko. Para lang sa dagdag na proteksyon. Inililipat ko na ang unit. Nakikita namin ay 26.5 libra. Nakuha ko ang 26,500 at hindi pa nga umaangat sa area ang unahan. 26.5. Mabigat. Apat na po tapat. Kaya 22, siyam, 23. Tatawagin nating 23 kasi mataas ang spike nito. Nakuha mo ay 46,000. 46,000 at ano ang nakuha ko? 27.7. Tawagin na lang nating 28. Nasa 46 ka na ba? 74,000. Mga 74,000. Sige, 74,000. Mga 74,000 ito. Sige. 74,000. Ayos na tayo. Umanday na sa tingin ko. Ang buong makina ay umabot ng 72 kasama ang counter, yun lagi nilang sinasabi. Oo, tinignan ko eksakto yung mga plano na nagpapakita ng mga plato. Pagkatapos, sinabi nitong minus plus isang numero. Kaya kailangan mong isipin na yung mga linya ni Alex ay hindi eksaktong tuwid pababa, di ba? Pero hindi sapat yon para bigyan ka ng ibang numero. Kaya kung parang 2,200 at 23 ang nababasa mo sa isang side, dodoblein mo yon para sa kabila. May konting pagkawala dahil hindi tuwid ang mga linya. Kasi sinusukat nito ang load tension habang may karga, hindi parang timbangan. Ang akin ay mismong sensor ng karga ng boom. Pero sapat pa rin ang accuracy nito para masabi ko na, uy pare, siguradong lampas na ito sa 70. Mas diretso kapag bahagyang tinaas ang preno para hindi matulak ang gulong. Yun. 23 hanggang ha. 23 na may 3 zero, hindi ka na makakalapit pa dyan. Kaya 46,000 para sa inyo na mahilig sa math. At tumataas na ako ng kaunti sa 28 ngayon na pareho na tayong 5,000 at 50 sa ere. Kaya tumataas na ako ng kaunti sa 28 ngayon. Napareho na tayo. Kaya ang totoong timbang ay kahit saan, mula 7,400 at 77 sa 3,000. Na range masaya na siya basta't hindi lalampas ng 80.
Gusto niya ng 80 kahit na alam mong 85 ka. Parang gusto niya talaga yung 80 o parang ganun. O gagawin niya. Oh, ilapit mo lang siya at nung pinisil ni Mari, hindi namin naangat. Hindi talaga namin naangat. Ilang rotator ang pinadala nila? Tumatawag lang kami sa mga kakilala at alam namin kilala niya ang Edwins na may 250 toneladang rotator. Nakita ko yung mga litrato pare, sabi ko lagi nilang ginagawa yan. Pag mabigat ang trabaho, 4 na rotator ginagamit nila. Pero hirap pa rin, kaya di maintindihan ng iba. Nung nasira yung truck, tinawagan niya si Edwins at dumating sila na may isang rotator lang. Sabi ko pare, naiipit tayo riyan, kailangan natin kunin lahat ng 4 na sulok. Tapos siya, tumatawag na lang siya kung kani-kanino at lahat ng tao narinig na yari na tayo. Kaya dumating yung kaibigan niya doon. Dapat pala, nag-set up na lang kami ng 2 rotator at binuhat na lang yon. Nakahangat na kami ng 150,000 mula sa tagiliran gamit lang itong 2. Tama, yan sa Richie's. Nandun ako nung araw na yan, mga 150. Oo, nandun ka pero alin ang bahay ko? Nandun ako araw-araw. Yung lote ng Paras. Oh, kita mo, sabi ko nakasya siya. Sinadya ko pumasok gamit ang outriggers ko. Alam mo naman, medyo hindi buong bukas ang mga outrigger ko, di ba? Oo, nung nakita ko yung trailer na to, sinadya ko talagang pumasok. Mas maluwag siya sa side ko, bro. Tinitingnan na natin ngayon ang makinang galing sa opisina ng doktor. 350,000. Bro, paano mo nagawa yun? Pumunta ka lang ba sa ospital at kinuha? Oo, kinausap namin siya. Sabi ko, bro, kailangan mo ng mga papeles sa mesa ko. Sabi nila, bumalik ka na lang, may mga gulong naman lahat. Bro, commission ba yan o may fixed price? Hindi, binigyan lang kami ng presyo. Baka mataas nga ang singil mo. Ha, sa labas. Bro, di ko alam bakit. Akala ko mas malaki. Di ko alam. Pwede rin palang i-repo ang office at medical equipment. Nakapag-ipon na kami ng isang tindahan ng cellphone. Anong mangyayari kung may nagpa-MRI tapos bigla kang pumasok at sinabing, "Uy, kailangan ko yan, ikaw!" Lahat na magagaan na parte ng makina, ganun. Tingnan mo, hindi kami mukhang... Tingnan mo ang suot ko. Isipin mo pumapasok ako sa mga lugar gaya ng Beverly Hills. Ang wild talaga nun. May sense naman ibig ko sabihin kung hindi ka nagbabayad ng bill mo sa kahit ano, di ba? Pero kadalasan, gusto ko, yung kaibigan natin si Butter, truck siya, kaya ayun, nakakuha na kami ng 6 kaninang umaga. Astig na racket yun, may kailangan gumawa niyan. Gusto ko yun. Bababa ako kasama ang buto. Paano naman yung mga fork? Angat ba sila ng kusa? Sa tingin ko, ayos lang tayo. Nakaalalay tayo. Siguraduhin mong tanggalin mo yan dyan. Kumusta yon, baby? Sa side na yon, 2, kulang ako. Kailangan ko itaas pa. Para sa akin, perpekto itong tingnan mula rito sa harap. Maganda ang harap at clear ang mga fork. Oh, perfecto na. Kailangan ko rin gawin sa harap ko, mas malapit dahil sa pulay na yon. Kaya ako naka-husli pa abante at nire-retract ko yung mga outrigger. Patanggalin natin lahat ng tension na yun. Walang tension pare. Ano tingin mo? Ayos ba?
Alex, susundan na natin siya ngayon. Pumunta tayo sa Pomona ngayon. Kaya dapat iwan ko na ang mga gamit ko. Iwan ko na lang gamit ko dito sa taas. Walang sa itabi pa ito. Susundan natin siya ngayon para magbaba ng karga. Hipokrita! Alam mo, sa totoo lang, dahil alam kong wala pang 30,000 pounds ang bigat ng buhat ko, pwede sanang isang linya lang ang gamitin ko. Kaya ng bawat linya natin, humawak ng 17,000 pounds kapang solo lang. Siyempre, ayaw mo namang umabot sa pinakamataas na limitasyon mo, kaya mas magaan ito sa mga kagamitan. Hindi pa ako nakakakilala ng kahit sino na gumagawa ng video sa YouTube. Gusto mo ba yun? Maraming trabaho talaga, pare. Ano bang dapat gawin para magustuhan ng tao? Mas mahirap maghintay kapag gusto mong palawakin, lalo na't nagsimula ako ng podcast. Sinusubukan kong mag-live ng isang beses sa isang linggo at may Instagram, TikTok at Facebook din ako. Gagawa ako ng ganito, baka umabot ng 45 minutong video pag hinati ko lahat, pati Pomona offload. Ginagawa ko lahat yun. Kailangan ko panoorin ang buong video ng isang beses. Kaya, gaano man katagalan na record, tinitiyak ko lang na wala akong may iwang masasamang salita para sa mga pamilya. Tinatanggal ko ang ilang audio, inaayos ang kulay. Tapos, pinapanood ko ulit para siguraduhin na wala akong na-miss. Kailangan ko pa itong i-re-edit, gawing vertical, at tapusin sa wala pang 3 minuto para sa TikTok at Instagram users. Ang galing. Ayos lang naman kasi kung wala akong Instagram, YouTube, or social media, malamang hindi namin nakuha ang trabahong ito. Ang bigat kasi, pasensya na, alam mo naman kung ano yun. Maganda siguro ito, pero sige, maglaan kayo ng oras, lalo na pag sinabi ko kung anong nakita ko doon, alam mo na rin. Oo. Makikita nyo kung paano, siguro gusto nyo maglagay ng kable diretso sa mismong lugar na yon. Blah. Ooh. Balik ka na. Sa mga nagtatanong kung natatanggal ito, hindi po. Si MacGyver ang nag-customize nito sa lahat ng rotators namin. Hindi ko pwedeng ibigay ang sikreto, pero ang galing pare. Handa ka ba? Oo. May opisina ka na ba? Oo, hindi naman maigpit ang trabaho rito. Lilipad na rin ako papunta dyan. Iti-text ko sa kanya ang address. May 20 pagbabago. Alam ko lang, nasa loob ito ng isang block, kahit saan. Sige. So ngayon, sige mga pare. Salamat tol, kita tayo. Swerte sa helicopter mo, Karir. Punta na kami sa Pomona para mag-offload. Kakarating lang namin sa Pomona Yard. Magta-translate tayo ngayon dahil may nakapagbagsak ng unit habang sinusubok ang itaw. Hindi siya marunong mag-Ingles. Buti na lang si Alex ay taga-Salin din. Siya ay marunong magsalita ng matitios ng Ingles, Espanyol at Tagalog. Sama siya dito, di ba? Oo. Kita mo? Paglabas siya sa driveway, dumulas yung boom dito. Gets mo? Oo, gets. Wala na siyang nagawa. Kontrol lang niya ay patayo, hindi pahalang. Walang kumipigil dito para gumalaw. Pwede mo ba ikabit yan? Tignan mo.
Ibaba mo yan. Oh, hitin. Kaibigan pa rin siya kung nagawa niya yan. Anong problema? Anong problema? Anong? Pupunta siya dito kasi hindi niya matali ang axle, sigurado ako. Axle chain, ha? Kung ganun, paano ko ba sasabihin? Ayos lang. Alam ba ng lalaki paano ipasok ang baras? Ito ang kumakapit at gumagawa nito. Madalas may L-shape na baras ito, kaya binalot ng lalaki dito. Kapag nire-retow mo ang ganitong traktora na tandem axle, kahit inangat mo, nananatili sa lupa, kaya takalian mo ng kadena. Tinatawag itong axle chain para manatiling nakasabit. Dalawa lang ang kadena niya, kaya ang ginawa niya, ikinabit niya ito sa axle na ito o sa frame sa ilalim ng axle hanggang sa tow bar niya. Na siya mag-aangat nito. Kapag nagpreno o bumilis ka, walang humahad lang dito para umatras o umabante. Kita mo, kailangan mong laging ilabas ang hangin sa mga airbag ng suspension mo para bumaba ng sapat. Oo. Sige, nandito na itong bagay na to. Sige, tara. Gusto pa rin nilang umakyat at parang gusto ko rin. Kita mo, kung walang anggulo, yun ang sinusubukan kong sabihin sa kanya sa Espanyol. Wala ang gulo, kaya na mali ko ang bola. Pwede mo ipasok. Oo, gusto niya ipadaan yun. Siguro ipiit niya lang. Parang kompleto siya ng kadena dito, pare. Pwede niyang gawin to at gamitin ng mga kadenang pang-axle. Ano itong mga ito dito? Gusto bang simulan ito? Sige lang. Ganyan dito. Yan ba yun? Oo. Extra ba sila? Oo. Sige. Oo, pare, word na lang. Hindi ito gagana. Pwede ko bang gawin? Sandali. Kailangan natin tulungan ng mga kapatid natin sa towing. Uy, may kadena siya dito. Gagawin niya ito gamit ang tensyon. At malamang hindi magagawa kung wala nito. Pero may grab hook siya, kaya pwede niyang gamitin yon para masigurado. Ano ba alam ko, mag-ooperate lang ako ng rotator, di ko na sinasabi. Ang bait talaga ni Alex. Mapagbahagi siya ng kaalaman. So, nandito pala siya nang dumating ka. Oo, palagi siya nga sa bakuran ko. Kilala ko sila. Palagi akong tumutulong para walang mabangga sa mga truck na ito. Gets mo? Kaya. Delikado ang ginagawa niya dito. Masigpitan o hilahin mo yung dilaw palabas. Ibagsak mo mga peg niya. Ikinagagala kitang makilala. Kita mo kung paano yung anggulo. Kapag umalis siya, habang umaalis siya, ganyan ang magiging galaw niyan. Magandang swerte natin ngayon. Sana swertein ka, Ginoong FG3. Tayo lang pero marami tayong oras na naghihintay dahil sinisecure pa nung isa yung forklift. Mas mabagal silang magmaneho at iba rin siguro ang ruta. Kaya may mobile station ako sa likod. Gagamitin ko ang Starlink sa laptop ko para tingnan ang podcast ko. Baka nabili mo na siya, pare. Hindi naman masyadong mababa to, pero may limitadong bigat lang na kaya nito. Akala ko mas matagal pa to. Plano ko sanang pumasok sa Holt na yon at buksan ang laptop gamit ang Starlink para makita kung kumusta na ang podcast. Simulan na magkomento sa lahat. Pare, parang ang galing mo, ipinapakita mo pa yung alak na yon, tapos nagtataas ka pa ng malaking hood. Talaga? Oo, natawa talaga ako. Wag na lang. Sige, nakarating ka ng maayos. May wow-wow ba si Luis?
Oo, tingnan mo kung gusto ni Luis na ipasok ito sa garahe. 1 pulgada na lang, baka naipit na siya. Aatras ako, ikaw na lang ang magliko at kumuha nito dito. Ikaw na magsabi kung anong mahirap. Kahit saan, pwede niya lang ilagay at kukunin na lang natin. Anong gusto mo? Sabi niya na umaandar ito. Oo, umaandar ito. Kukunin ko na lang ang alaga niya. Ako na sa passenger side niya. Sige, wala namang gusto makita yung boring na pag-aayos ng mga truck at setup. Ikaw ang gumawa nun. Ngayon, handa na tayo para sa paglulunsad. Oo, tama. Claire! Ay! Sa lahat ng gamit niya. Mas mabilis pa rin ba ang mga kable ko kaysa sa mga kable mo? Hindi pareho ang dami. Sa isang punto, grabe talaga. Kailangan mo pang mag-idle para makasabay. Boom! Ayan na. Iniiwasan ang pulley at ilaw para maprotektahan ang strap gamit ang mga mangga sa gilid na ito. Gayang sabi natin, Puffy Nogs. Alam ko na marami ako natatanggap na komento ng mga tao na nagsasabing paano posible na kayanin ng mga bagay na ito ang sobrang bigat. Gaya na nakikita mo dito. Ibig kong sabihin, ito ay ginamit sa Hulk 1.0. Napakatagal na nito at nakakita na ako ng daan-daan na pagbubuhat. Ang ganda ng ginawa ng BA dito, pare. Ganun lang, kung saan ako pupunta. Gusto mo ba magbayad gamit card, cash, EFS o Comcheck? Credit card? Sige, dadaan ako sa shop ko, pabalik habang papunta ron. Isasend ng shop ko ang link sa'yo sa email o text. Para makahanap ako ng iba pa, ite-text ko sa iyo ang email. I-text mo sa kanila ang email, tapos ipapadala namin sa iyo ang link. Insurance lang yan. Lahat ng insurance ngayon, doble na. Lahat na nakakausap ko, tumataas ng 50 hanggang 100%. Pare, ginawa ko na. Kriminal na talaga. Kamakailan, habang nasa stoplight ako, may lalaking nagnakaw ng truck at nabangga ang isa sa malalaki kong truck. Hindi ko pwede ipasa sa insurance. 8,000 yun. Alam mo, tinamaan lang nila yung ibabaw ng hood. Buti na lang hood lang ang tinamaan. Oo, hinabol ko siya sandali, pero nagmamaneo siya ng truck na walang trailer. Nakuha ko plaka niya pero ninakaw daw truck. Sabi ng California Highway Patrol, mga 8,000 ang danyos. Hindi mo na mabibili yon. Alam mo, hindi ko ma-imagine yung insurance ninyong mga trucker. Yung akin nga, pinapahirapan na ako.
Palabra! Sana mag-enjoy kayo sa masayang trabahong ito. Ay, andiyan pa rin yung taong yun. Peace!